subject under the limitations in this code. Yan. Section 22. Alright. Then, Section 23, we have authority to negotiate and secure the grant. Yan. Authority to negotiate. Yes, ito, sinasabi ko nga sa inyo kanina, yung Manotoc case, dyan sa may bandang, may paho, no? Yung Manotoc case na yan, na yung mga tao dyan, matagal na nakatira, at yung tinitirikan nila ay pribadong pagmamay-ari, no? Ng landlord na si Manotoc. Ngayon, ang nangyari dyan, ang nangyaring stipulation dyan sa pangunguna ng Housing and Resettlement Office at ni Mayor Along, tinulungan nilang kausapin yung may-ari niya na if ever, para sa mga mamamayan, ibigay na yung lupa. Hindi naman actually, ang ano dyan, ibigay niyo yung lupa. Pero, hindi ibig sabihin ibigay. Ibigay niyo, pero babayaran unti-unti. Yun. So, I think, Mayor subsidized some portion. Nag-subsidize siya ng amount para pumayag yan. Right? So, yun na nangyari. Kaya naging matagumpay yung yung negotiation at ito ay win-win, Win-win siya. Now, here, liability for damages, yes, the government can be sued for liability for damages. LGUs and their officials are not exempt from liability for death or injury to persons or damage to property. That's Section 24. Then, itong intergovernmental relation, guys. Ito yung relationship. Ito na. Ng national government to the local government unit. Alright? Sige, umpisa natin yan. Ganito kasi yan. It's Section 26. Section 25, yes. It pertains to the supervision of the national government to the local government unit. Ganito yan. So, wala kasi tayo, hindi ko makano ng blackboard, isusulat ko sana. Ganito kasi yan Ngayon, ang ating government, the central government, ang kanyang direct relation na pwedeng kausapin ng direkta, in terms of the local government, in terms of Section 25, supervision, ito yan. Yung probinsya, yung independent component city, at yung highly urbanized city, siya ay with direct relation doon sa central government. Probinsya, yung mga probinsya, isa-isahin ko, yung probinsya, yung HUC or the highly urbanized city, at saka yung independent component city, ay meron siyang direct relation doon sa presidente. Right? Pwede siyang dumirekta doon. Alright? Sa presidente. Alright? Mag-report, blah, 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 then ganun. Ganun ang yan. Kaya kung makikita ninyo yung bagong silang, ang bilis naging barangay. Alright? Because the HUC, the highly urbanized city, and the president, they have a direct relationship. Kung sa matrix yan, mula central government, Malacanang, direkta yung linya papuntang probinsya. Direkta yung linya papuntang HUC. Direkta yung linya papuntang ICC. Ang independent component city, ganito kasi yan guys, paliwanag ko na. Basta yung tatlo na yung tandaan nyo, direct with the, with the president of Malacanang. Ito tandaan nyo. Sir, ano po ba yung independent component city? Ganito yan. Ang probinsya kasi, meron din mga syudad dyan, ang probinsya. Meron yung component city. May mga component city yan. Meron yung independent component city. Ngayon, yung component city, meron tayo dito, teka, bigyan ko na example, teka. Hanapin ko dito. Meron ako nakita dito kanina. Teka. Para gawin nating example ninyo. Example natin is
Teka lang guys ha. Malapit na tayo matapos. Ano na to? 25, no? 25 na pala to. Dali yan. Ano ba to? Yes. Ito. Teka lang ha. Ito. Pag sinabi natin component city, guys, component city ha. Oh, example nito, tinignan ko rito sa may, bigyan ko yun ng isang example ng component city sa Pangasinan, no? Urdaneta City. Urdaneta City is in the province of Pangasinan. Ang Urdaneta City ay component city. Ibig sabihin, ang Urdaneta ay pwedeng ang Urdaneta ay under ng probinsya ng Pangasinan. Ang Urdaneta City ay under ng probinsya ng Pangasinan. Okay? Pero naghahanap ako ng independent. Ayan, ito. Itong Dagupan City, no? Dagupan City, ang Dagupan ba nasa Pangasinan din? Ang Dagupan City, let us say for example, there is an independent component city sa loob ng Pangasinan aside from Urdaneta City. Okay. Urdaneta City as a component city in Pangasinan is under the province of Pangasinan, but the independent component city, no? For example, Dagupan, no? Is not under the province of Pangasinan. It is independent of the province of Pangasinan. If it is considered to be as an independent component city under the province of Pangasinan, it is not under the supervision of the province of Pangasinan. But the independent component city is under the supervision of the central government. Understood? Ang nasa ilalim ng central government supervision ay walang iba kundi ang province, independent component city at highly urbanized city. Period. Yan. Okay. Pero, halimbawa, sa probinsya, pag meron tayong component city, kaya nga component itong city na to is composed, is a component of the province of Pangasinan. No? So, meaning to say, itong Urdaneta, no, ay under ng Pangasinan, kaya siya ay dapat magbigay galang sa gobernador nito. Alright? Ngayon, itong Urdaneta, pag nagkaroon ng eleksyon sa gobernador, pwede siyang mag-elect ng gobernador o pwede sa Urdaneta, Pangasinan, manggaling yung gobernador. Yan, nai-elect. Pero, o for example, yung Dagupan City, kung ito nasa Pangasinan, kung ito ay nasa Pangasinan, hindi siya pwedeng mag-elect ng gobernador at hindi siya pwedeng, yung kanyang mga tao rito, hindi pwedeng tumakbong gobernador. Dahil independent component city to. Yun ang kaibahan yan. Alright, understood? And that is the relationship between that. Alright? So, yan ang sinasabi natin dyan. So, ngayon, ito naman, yung administrative region saka autonomous region. Yung administrative region, no, meron siyang direct relation with the president. Alright? O, for example, from regions 1, lahat ng mga region, pero yung mga autonomous region, kamukha lang. Alright? Kamukha ng Bangsamoro, autonomous region here in the Philippines, ng Bangsamoro. Siya ay mayroon general supervision by the central government. So, the Bangsamoro is supervised directly by the President of the Republic of the Philippines, no? But itong mga regions, itong mga administrative region, sila ay may direct relationship lang. Kasi itong mga Bangsamoro, they can create their own law. Understood? Kasi bakit? Sa Bangsamoro kasi guys,
meron diyang ine-elect. Alright? 80 miyembro ng parliamentary. Alright? 80 members of the parliament is elected there at the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At mula doon sa 80 na yon, mag-i-elect sila ulit. Pipili sila ng wali. Wali. Yung wali, yun ang tawag nila sa gobernador nila. Wali. Hindi si Wali Bayola, ha? Wali. W-A-L-I. Wali. Ang tawag nila. Yan ang wali governor. Or the, what they call that, ceremonial governor. Alright? Pero, ang mangyayari dyan, mag-i-elect sila ng chief minister. From the 80, they will have a chief minister as well. Alright? Chief minister and a wali governor. Okay? Yung wali governor, ceremonial yan. Parang ano lang yan? What we call that? Hari. Pero yung kanilang talagang, what we call that? The president is the chief minister. Chief minister. Then yung kanyang mga, excuse me, ang kanyang legislative, yung parliamentary. Alright? That is the form of government in Bangsamoro, which is different from our government, which is unitary, under the presidential form of government. Understood? So kaya diyan kayo diyan yung makikita na yung Philippines pala, even though we have a presidential government or unitary, we have a parliamentary government doon sa Bangsamoro. It's a parliamentary. Ewan ko lang ngayon kung this will be May 2025, this will be their first election, no? Para doon sa kanila. No? Magkakaroon sila ng election doon. Handled by the COMELEC. Kaso nga lang, problema, sinuspindi yata, pero masyado yata pa. Hindi nila isasabay sa national election and local election. Iiwalay nila yung Bangsamoro election. Alright? So, yun ang balak ng COMELEC ngayon. Okay. So, that's it. Then, another thing is Section 26. Ayan. Ecological balance, guys. Ito yung nasabi ko kanina. Ecological balance, Section 26. Ito yung, it pertains to the ecosystem of our country. Diba? Ito yung mga minahan. Ayan. Sa atin, wala. Ito, madalas to sa mga probinsya. Mga minahan to. Ito yan. May kaso tayo dyan. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Kasi Hello. Okay. Hello, sound check. Yan. Justin. Narinig mo na ako dyan? Hello. Yan. Kaya meron ako i-share dito. Kaso nga lang, hindi ko babanggitin yung pangalan. No? Baka makilala nyo kung sino eh. Kasi ito, nagtuturo din to eh. Lawyer to eh. But at the same time, doon sa Bulacan, probinsya ng Bulacan, hindi ko nababanggitin kung saan parte, ay parang siya doon, he was being consulted by the Sanggunian if they will allow to issue a certain document doon sa isang mining corporation. Yan. Diba? Para pumasa, di ba? Ecological balance, di ba? Under Section 26, di ba? Dapat, it must be agreed upon by the Sanggunian if they will conduct mining. Ang ginawa pala nito, guys, ito. Nag-backdoor siya. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng peke na na permit to conduct mining. So, ngayon yung minahan, yung mining corporation nakapagmina for about how many years? May nagsumbong. Ang binigay pala ng minahan sa kanya, binigay siya ng resort, no? Grabe. Ng resort, binigay siya ng resort sa pera. Yun, nakita. Nagka-problema. Ngayon, isinampa sa korte ngayon siya. No, itong lawyer na to. No, pinagkakatiwalaan pa naman ng Sanggunian. Isinampa yung kaso na to disbar this lawyer. At ito ay na-disbar. Hindi ko nababanggitin sa inyo kung sino itong abogado na to. Baka makilala nyo. Dinisbar siya. No? Ayun na nangyari. Kasi